So para sa atin na nandito na naiwan, so ang dami natin naiwan dito. Okay, so ngayon po ay tayo ay manahimik, as much as possible ay atin na pong bitawan ang ating pong mga cellphones, but let us hold on to our Bibles ngayon pong umaga at atin na pong buksan ang salita po ng Panginoon, or ang Biblia, doon po sa bahagi na atin pong binasa kanina sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. At dyan po tayo magdudwell, totoo ngayon pong umaga sa atin pong pangangaral. At let us sit properly, sit straight, At humanda na po tayo sa pakikinig sa salita po ng Panginoon. Ang inyong pong mga mata ay inyo na pong itunghay dito po sa harapan. Hindi po sa inyong mga katabi, at wag na muna po tayong makipag-usap sa ating pong mga katabi, kundi atin na pong itoon ang ating pong mga sarili sa salita po ng Panginoon ngayong umaga. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 10. Kung nandyan na po kayo, ay atin na po itong babasahin ng sabay-sabay this time, simula po sa verse 6 hanggang verse 10. Altogether, from verse 6, but godliness, altogether, ready now, begin. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. May the Lord God bless the reading of His holy word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ngayon po umaga, kami po ay tutunghay na sa iyong mga salita at makikinig, Panginoon, sa kung ano man po ang inyo pong sasabihin sa amin ngayong umaga, Panginoon. Ang inyo pong lingkod ay walang sariling kakayanan para ipaliwanag ang iyong mga salita sa ganang kanya, Panginoon. Tunay, Panginoon Diyos, ang inyong pong salita ay walang hanggan. Ito po ay napakahiwaga, Panginoon, na hindi po ito kayang maarok ng tulad naming tao, Panginoon Diyos, na meron pong limitasyon. Kaya tunay, Panginoon, hinihiling na po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu, na siya pong tunay na aming pong tagapagturo, na siya pong tunay na meron pong kakayanan na magpaliwanag ng inyong mga salita. At dalangin na po namin, Panginoon, matapos na maging malinaw ang inyong mga salita sa amin, bigyan mo na kami ng mapagpakumbabang puso na magpapasakop, susunod sa lahat ng sasabihin mo ngayong umagang ito, Panginoon. Uli, Panginoon, sa iyong mga kamay, tinatagubili na po namin ang pag-aaral ng inyong po mga salita. Handa na po kaming tanggapin ang espiritual na pagpapala na inilaan mo, Panginoon, sa bawat isa ngayong umaga. Ito po lamang ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron pong isang kwento tungkol po sa aso. Alam niyo po, ang aso ay isa sa mga paboritong pet o alaga ng mga tao. Kahit saang lupalop ng mundo, ang aso po ay itinuturing po na isang pet, o alaga, Marami sa atin ang nag-aalaga ng aso, Sila Ate Bioli, Kuya Lito ay nag-aalaga ng aso, Yung sila Ate Rose doon, sila Ate Remilisa ay marami po silang aso, Kami dito sa bahay ay meron din po kaming aso, At ang ating pong pag-aalaga ng aso ay depende, sa nais po natin. May iba na nag-aalaga ng aso dahilan sa gusto nilang meron silang magiging kaaliwan, sa bahay, meron silang lalaroin pag sila ay umuwi ng bahay, meron silang hihimasimasin, Gusto ng iba na pag-uwi nila ng bahay ay merong sasalubong ng mga aso, yung yayapos na aso, dadamba, didila, At yung iba naman, ay nag-aalaga ng aso dahilan sa gusto nila na meron pong bantay, I believe na si Kapitana, kaya niya inalagaan yung aso namin dito na si Brownie, hindi siguro dahil cute si Brownie, dahilan sa kung titingnan siya ay
siya naman po ay isang pangkaraniwan lamang na aso, ano po, at kung titingnan ko ang mga pinapakain ni Kapitana sa kanya, ano po, ay masasabi ko na hindi po siya isang pet dito o inaalagaan niya sa katuwaan, ano po, kundi si Brownie yung aso po namin dito, siya po ay guard dog, ano po, o aso na bantay, ano. Okay, so yan po. At ang aso, isa sa mga katangian o kilalang katangian po ng aso, ano po, ang aso kaya ang tao ay natutuwa dahil ang aso po ay merong angking talino, ano. Okay, so hindi ko alam kung nanonood po kayo ng TV, ano po, meron pong mga palabas sa TV na kanila pong dinadocument, ano po, yung pong iba't ibang mga kakayanan ng aso, ano. Ang aso po ay merong kakayanan na mautusan, ano. So nakakatuwa yung aso doon sa Riverside, no? Doon po kila Brother Jomel, no? So palibasa po sila Brother Jomel, sila Brother Tantan, yan sila Pastor Jake, ano po. So isa sa mga libangan po nila doon ay manghuli ng bayawa, no? At sila po doon ay merong trained na aso or trained dog, no? Na yung pong aso yon ay nagawa nilang turuan na makaamoy ano po ng mga bayawa kung nasaan, no? Kaya sila Brother Jomel, Brother Tantan, sila Pastor Jake, kapag sila po ay manghuhuli ng bayawak, no? Dala po nila yung aso at kung saan pumupunta yung aso at tumatahol, tiyak na doon po ay merong bayawak, ano? So ganyang katalino, ano, ang mga aso, ano po. Anyway, ay patungkol po sa aso, no? Meron pong isang kwento tungkol sa aso, no? At alam naman natin na ang aso po ay mahilig po sa buto, no? Buto ng mga karne na tira-tira, ano po? Okay, so pagka tayo kumakain ng mga karne na marami pong mga tira mga buto, no? Yan po ay ating inihahagis po sa mga aso. Okay, at alam natin na yan po ay paborito po ng mga aso, no? Meron pong isang aso, no? Na hindi ko po alam kung ano po ang pangalan, na siya po ay binigyan ng buto. Ano, okay, na kanyang kagat-kagat yung buto na yon, ano po. At sa kanyang pag-iisip, ano po, yung aso na yon, na baka siya ay makita ng ibang aso at agawin yung buto na binigay sa kanya, no? Itong aso ito, siya po ay umalis, ano po. Siya ay tumakbo at pumunta sa lugar na inisip niyang wala siyang kapwa-aso na pwedeng umagaw ng kanyang buto. Ano po? At sa kanya pong paglalakbay, ano po, siya po ay nakakita ng ilog, ano, ang aso na ito, no? At mula dun sa kanyang kinatatayuan, ano po, ay medyo meron pong lalim, ano po, yung pong ilog po yon mula dun sa kanyang kinatatayuan, no? At itong aso na ito, palibasa ay nandun na siya sa pinakang dulo, ano? At tubig na yung nandyan, ano? Okay? Nakita nung aso yung sarili niya mula dun sa tubig. Ano po? Tumingin siya dun sa baba, ano po, at medyo malalim nga, okay? At nung nakita nung aso yung kanyang sarili dun sa tubig na parang nag-reflect, no? Nakita niya na merong aso at merong kagat-kagat na buto. Ano po? Pero ito pong aso pong ito, hindi niya inisip na yung kanya pong nakita dun sa tubig ay siya yun. Ano? Hindi niya inisip na siya pala yun. Ang akala niya, itong asong ito ay ibang aso na meron ding daladalang buto. No? Kaya ang ginawa ng asong yon, umatras siya. Umatras siya, okay, at tila ba siya ay kukuha ng buwelo. Ano po? Ang ginawa niya ay binitawan niya yung kanyang buto. Ano po? Okay? At ang gagawin niya ay tatakbo sa karipas, ano po, papunta po dun sa ilog, siya ay tatalon. Ano? At ang kanyang plano ay kanyang aagawin yung buto, ano po, nung aso na kanyang nakita doon po sa baba ng tubig. Ano? So kanya pong binaba yung kanya pong buto at siya po ay kumalipas ng takbo, ano? At siya ay biglang tumalon. Okay? At nung kanyang pagtalon, hindi pa siya pumapatak sa tubig, ano po, pagtingin po niya ay wala yung buto. Ano? Okay? At ang naroon ay aso, ano po, na kanyang tila ba parang makakasalubong. Ano?
at siya ay bumagsak doon sa tubig, na-drop niya yung kanyang buto, sa pag-aakala na makakakuha pa siya ng panibagong buto, subalit sa kanya pong labis na paghahangad, ito pong asong ito ay lalo siyang nawalan. Nalunod siya, nawala yung isa niyang buto una, pangalawa nalunod siya, at pangatlo, ay wala naman siyang nakuha na panibagong buto, at dahil po sa kanyang labis na paghahangad, ang aso pong ito ay napahamak. Ngayong umaga, ang atin pong topic ay patungkol po sa greed. O sa Tagalog po ay labis na paghahangad. Ang kwento tungkol sa aso, ay isang halimbawa na kung tayo po ay meron pong labis na paghahangad, maaaring tayo po ay mapahamak. Sa atin pong kagustuhan na tayo ay magkaroon pa ng mga bagay na kung minsan ay meron na talaga tayo o sapat na, kapag tayo po ay naghangad ng marami at marami pa, ang kwento pong yon ay isang paalala at babala na maaari po tayong mapahamak. Kawawang aso. Meron na siyang buto, subalit kanyang binitawan ng buto sa pag-aakala na madadagdagan pa yung kanyang buto, subalit sa kanya pong maling akala, siya po ay napahamak. Labis na paghahangad. Ngayon pong umaga, ikaw ba ay isang Kristiyano na walang kasapatan? Ikaw ba ay isang Kristiyano na hindi nakokontento sa kung ano ang meron ka? Ikaw ba ay isang Kristiyano na hindi nakakatulog sa gabi? Sa dami ng iyong iniisip at hinahangad sa iyong buhay, na kadalasan ang mga paghahangad na ito ay nag-occupy ng ating pong isip, na nagiging dahilan na ito ay nakakaagaw ng ating atensyon sa Panginoon. Ikaw ba ay katulad ng aso na yon, na merong labis na paghahangad? Let me define to you what is greed. At ito po ay aking personal definition na akin pong ginawang Tagalog para po mag-connect sa atin pong lahat. Ang sabi po dito, ano daw po ang greed? Pwede po nating basahin all together. Ang greed, ready now, begin. Ang greed ay isang malakas na sarili at labis na paghahangad ng magagawa kahit meron na o sapat na. Ito ay madalas na naiuugnay sa kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Ang greed ay malinaw na resulta ng isang buhay na hindi kontento at walang pagkakawala sa Diyos. Siyang nagbibigay ng ating mga kapalit sa kanyang sarili. That is my personal definition of greed after studying all of these things. Hindi ko po yan kinopya sa Webster Dictionary at sa Google, but that is my personal definition of what greed is all about mula po sa akin pong napag-aralan tungkol dito. Ang sabi po dito, ang greed o ang labis na paghahangad, ito po ay isang malakas, pansarili at labis na paghahangad. Sa-isahin po natin ito. Ang greed, ito po ay malakas na paghahangad. Okay? Pag sinabi mo malakas na paghahangad, ibig sabihin ito po ay something na kung minsan ay hindi mo mapigilan. Hindi mo makontain. Napakalakas nung influence sa iyo. At ang sabi po dito, ang greed, bukod sa ito ay malakas na paghahangad o pagnanasa, ang sabi dito, ang greed, ito po ay pansariling paghahangad. Kadalasan.
bibihira po ang nagkaroon ng greed para sa kapwa. Kadalasan ang greed, ito po ay pansarili. Sarili ang iniisip. Malakas na pagnanasa, something na hindi mapigilan, you cannot contain. Ito po ay pansarili, selfish. At ang sabi po dito, ang greed, isang malakas, pansarili at labis na paghahangad. Labis. Dahil ito pong greed ay karakteristik o katangian ng isang taong walang kakontentuhan sa buhay. Sabi dito ang idea ng greed, greed is like magkaroon pa kahit meron na. O kahit sapat na. Meron ka naman, sapat naman. Subalit gusto mo pa. At tila yung kagustuhan mong yon ay walang katapusan. Yung kagustuhan mong yun ay napakalakas, walang makapigil. Ito ay pansarili. At ito po ay labis na paghahangad. So ngayong umaga, ikaw ba ay isang Kristiyano na meron na pero gusto pa? At ang sabi po dito, ang greed ay laging naiuugnay o lagi siyang connected sa 3 K. Sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa kasikatan. At kung i-Englishin ko po ito po ay 3 P. Prosperity, power, and popularity. Ang greed o ang labis na paghahangad, ito ay isang malakas na paghahangad, pansariling paghahangad, at labis na paghahangad ng pagkakaroon ng kayamanan, ng kapangyarihan, at ng kasikatan. Prosperity, power, and popularity. Sa-isahin po natin. Ang sabing una ay kayamanan. Wala naman po siguro sa atin dito ang mayaman na masasabi natin talagang totoong mayaman. Pero sa atin na meron naman at sapat naman, kadalasan sinasabi po ng ating isipan na gusto ko pa. Second is kapangyarihan. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkakandara pa sa pagtakbo sa politika. Dahil ang isang taong merong posisyon, ang isang tao pong merong kapangyarihan, ay isang tao na pwede niyang kontrolin yung mga bagay depende o ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Kaya ang problema, yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagkakandara pa sa posisyon, sa kapangyarihan sa politika. At ang isa pa po ay ang kasikatan o ang popularity. Kilala na, sikat na, subalit nais pang sumikat. Nais pang makilala. At ang sabi po dito, ang greed ay malinaw na resulta ng isang buhay na hindi kontento at walang pagtitiwala sa Diyos na siyang magbibigay ng ating mga hangarin sa kanyang sariling panahon. Greed is an evidence of lack of faith. Kawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon
Ibibigay naman ng Panginoon yung ating mga hangarin. Lalo't higit kung kalooban niya yon, pero ang problema natin, hindi tayo marunong maghintay. Kaya't sa ating pagmamadali at sa ating kainipan, minsan hindi man natin aminin, sa isip natin tayo'y nagrereklamo sa Diyos. Labis na paghahangad. Maalin sa kayamanan, sa kapangyarihan, kasikatan. At ang greed, again, sabi po dito, ay walang kakontentuhan, walang pagtitiwala, paghihintay sa Panginoon na siyang magbibigay ng mga hangad natin sa sarili niyang panahon. Para din po yang isang tao na merong tanim, na halimbawa yung iyong tanim ay nagbunga, na hindi pa naman hinog. Pero sa kagustuhan mong kumain agad, at sa iyong kainipan, minsan ikaw yung taong hindi pa hinog, pero hinihipo-hipo mo na kaagad, pinipisil-pisil mo na kaagad, maya-maya pa hindi mo na malaya, napitas mo na, nakain mo naman. Pero hindi mo nalasahan yung pinakang tamis niya sa pinakang hinog na panahon niya dahil minadali mo yung proseso. At kadalasan po ay ganyan ang ating ginagawa. At ganyan tayo. Because of greed. Because of greed. Ngayong umaga, there are 4 warnings about greed. Ano ang 4 na babala ng Biblia patungkol po sa labis na paghahangad? Kung ikaw ay may labis na paghahangad ngayong umaga, kung ikaw ay merong problema or issue ng greed sa iyong puso, merong 4 na babala ang Biblia. Ano po? Patungkol po sa greed. First, ang sabi po dito, greed brings ruin and destruction. Ang paghahangad ay magdadala o nagdadala ng kasiraan, ruin, or destruction. Ang sabi po dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10, basahin po natin ito all together now. Verse 9, ready? Begin. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, ano po, sila na naghahangad na maging mayaman ay meron pong 3 kinahuhulugan. Ano po? Ang sabi diyan, una, fall into temptation. Ano po? Ang isang taong labis na naghahangad na maging mayaman ay isang taong napakalapit sa tukso. Ulitin ko po yun. Ang isang taong labis na naghahangad maging mayaman, ang sabi ng Biblia, ay napakalapit sa tukso. Pangalawa, sabi ni Pablo kay Timothy, ang isang taong naghahangad ng kayamanan, bukod sa siya ay malapit sa tukso, siya po ay maaaring mahulog din po sa bitag. Fall into snare. Kung atin pong pag-aaralan sa Greek o sa original po na pagkakasulat, yun pong salitang snare o bitag, nung unang panahon, katulad din po ng modern na klase ng panguhuli, ano po, nung unang panahon ang panguhuli din po ng mga hayop, sa gubat o di kaya naman ay sa tubig ay sa pamamagitan din po ng lambat o ng lubid na meron din pong pain.
At ang sabi ni Pablo kay Timothy, ang greed o ang paghahangad ng pagiging mayaman, ito po ay isang pain na pwede nating ikalaglag o di kaya naman ay ikasira. At ang sabi ni Pablo kay Timothy, fall into temptation, number 1, fall into snare, at sabi niya na fall into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Fall into temptation, fall into snare, at ang sabi dito, senseless and harmful desires. Let me elaborate to you para madali po nating maintindihan. Sabi ni Pablo kay Timothy, sila na naghahangad na maging mayaman ay pwedeng mahulog sa tukso, pwedeng kumagat sa pain o mahuli ng bitag. At ang sabi dyan, pwedeng mahulog sa walang kwenta at delikadong mga pagnanasa na pwedeng sumira sa tao. Bakit po? When you desire to become rich, lalo tigit ang mga hindi mananampalataya, gagawin ang lahat kahit sa masamang paraan para lamang makuha ang ninanais. Magsisinungaling, magnanakaw, magloloko ng mga tao para lang makuha ang kagustuhan. Yan ang sinasabi ni Paul kay Timothy, senseless and harmful desires. Kaya maraming mga tao ang nasisira bilang mga taong mga unbelievers, kundi ang mga mananampalataya din, ay dahil po sa paghahangad ng kayamanan, marami pang pera, na kung tutuusin ay meron naman, sapat naman at hindi naman pinagkukulang ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, it is through this craving that some have wandered away from the faith. Look at that. Hindi po dito excuse ang mga mananampalataya sa greed. Sabi ni Pablo, ito ang dahilan kung bakit marami ang tumalikod o nagwander, lumayo sa pananampalataya and pierce themselves with many pangs. Ibig sabihin nun, lumayo sila sa pananampalataya na siyang ikinasira ng kanilang mga buhay. So believers are not excused. Ang mga mananampalataya ay pwede ring magkaroon ng issue o problema about sa greed. In the first lesson I'd like to share ngayon pong umaga, ang sabi po dito all together, let us read. Ang iyong labis na paghahangad, ready? Begin. Labis na paghahangad ay maaari magtulong sa iyo na gawin ang lahat kahit sa mga o hindi tamang paraan para lamang makuha ang gusto mo. At kung mangyayari ito ay ginagawin sisira ang buhay. Totoo ba yan sa iyo? At meron ka bang kilalang nasira ang buhay dahil sa labis na paghahangad? Do you know someone? Kaya ko tinatanong, because I want you to prove to yourself na ang sinasabi po ng Biblia, ito ay hindi pwedeng magkamali. Marami ng mga tao, kahit mga taong mga mananampalataya, na ang ikinasira ng testimonya at sa buhay nila ay dahil sa usaping pera. Amen? That's why this is a warning. This is a warning. Once na meron kang paghahangad
pagyaman at pagdami ng iyong ari-arian at ng iyong kayamanan, pwedeng yan po ang pain at lambat ng dyablo sa iyo, na kapag kumagat ka, ay huli ka, bitag ka, alipin ka. Kadalasan ay napakahirap kumawala sa ganito pong klaseng problema. And so this is a warning. Ang labis na paghahangad ay nagdadala ng kasiraan. That's number 1, warning. First warning. Number 2, warning. Greed is idolatry. Ito po ay senyales na meron kang Diyos-Diyosan. Pakiulit nga po yun. Senyales, ready, begin. Senyales na meron kang Diyos-Diyosan. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 5 verse 5? For, ready now, all together, ready, begin. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Pastor, where is the word greed in Ephesians 5:5? Wala namang greed dyan, Pastor, The word covetous is a synonym to the word greed. Sabi ni Apostol Pablo, nakakasiguro tayo na ang sino mang guilty sa kasalanang immorality, sexual immorality, na hindi pinagsisihan, or impurity, or who is covetous, mapanlamang. Sabi ni Apostol Pablo, a covetous person is an idolater. And again, covetous is a synonym to the word greed. At ang greed, sabi ni Apostol Pablo, is an idolater. At ito ang mabigat na warning. Has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Hindi magmamana ng kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ligtas. Hindi anak ng Diyos, hindi mananampalataya. Ang isang taong greedy at alipin nito. Sabi dito, ang greed ay senyales na meron kang Diyos-Diyosan. How? Paano mo masasabi na ang isang taong greedy ay meron siyang Diyos-Diyosan? Katulad po ng dati ko nang ipinaliwanag dito sa atin sa church, hindi mo kinakailangan ng rebulto, hindi mo kinakailangan ng mga santo ninyo, hindi mo kinakailangan ng puon para sabihin mong ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kahit wala kang rebultong sinasamba o niyuyukuran, kahit wala kang santo ninyong dinadalanginan, kahit wala kang puon sa iyong bahay, remember this, lahat ng bagay o anumang bagay na nagko-control sa iyo, yan ay Diyos-Diyosan. Amen? Kala mo, ang dumasamba lang sa Diyos-Diyosan, yung may mga tag dito sa kwintas, rosaryo, akala mo lang yung mga sumasamba po, sumasama dun sa mga parada, sa mga piyesta, akala mo lang yung mga bahay na meron pong altar at meron puon, na rebulto ni Maria at iba pang mga santo ninyo, akala natin yan ang Diyos-Diyosan. Totoo! Physically, yan ang mga Diyos-Diyosan. Pero meron tayong mga invisible na mga Diyos-Diyosan. What defines your God? What controls you is your God. Ano man ang nagko-control sa iyo,
Anuman ang nagpupuno sa iyo, yan ang iyong Diyos. Kaya kung tayo ay Kristiyano, na meron tayong labis na paghahangad, at ang labis na paghahangad na ito ay hindi tungkol sa Diyos, ang warning dito, ang greed ay senyales na meron kang Diyosan. Ikaw ay student. Labis ang iyong paghahangad na magkaroon ng mataas na grado sa eskwelahan. To the point na napabayanan mo yung relasyon mo sa Diyos, ang iyong paglilingkuran. Ibig sabihin, ang iyong pag-aaral, ang iyong naging Diyosan. Ikaw ay empleyado, ikaw ay nagtatrabaho. Sa iyong labis na paghahangad na magkaroon ng ipon, pera, pagkain, at pangluho, nasalang-alang mo ang relasyon mo sa Panginoon, paglilingkuran mo sa Kanya, at yan po ay maituturing na isang Diyos-Diyosan. Ang pagsisimba o ang pagdalo sa pananambahan na ipinagpalit mo sa trabaho dahilan sa labis mong paghahangad, the Bible is giving you a warning, yan po ay Diyos-Diyosan na invisible. Lahat ng iyong labis na hinahangad ay siguradong kakumpetensya ng iyong nararapat at natatanging paghahangad, which is ang dapat mong paghahangad ay para sa paghahangad mo sa iyong relasyon sa Panginoon. At lahat ng mga paghahangad na ito sa baba, lahat ng ito ay kakumpetensya ng dapat mong paghahangad na maging malapit ang relasyon mo sa Panginoon. So ano ang pwedeng magawa ng greed? Pwede nitong sirain ang iyong buhay. Pwede ka nitong dalhin sa isang kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Di mo kinakailangan ng rebulto para sabihin na ikaw ay may Diyos-Diyosan. Tanungin mo lang ang iyong sarili at evaluate mo ang sarili mo. What or who controls your life? Sino o ano ang nagko-control ng buhay mo? And let me tell you this, kung sasagutin mo yan, yan ang Diyos mo. At yan ay Diyos-Diyosan. That's why in our second point, the lesson is this, ang labis na paghahangad, all together now, ready? Begin. Baliktarin ko yan. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang siyang dapat at natatangi mong hangad ay ang Panginoong Diyos. Amen? Siya lang. Yan lang ang pinapayagan ng Panginoon na kalabisan ng ating paghahangad. Kung tayo ay maghahangad para sa Panginoon. At maliban sa ating paghahangad sa Panginoon, yan na po ay senyales na ikaw ay merong Diyosan. Third warning. Una, ang labis na paghahangad ay magdadala sa iyo sa kasiraan ng iyong buhay. Sisirain yan ang patotoo mo bilang isang Kristiyano. Pangalawa, ang labis na paghahangad, senyales ito na meron kang Diyos-Diyosan na nagkokontrol sa iyong buhay. At pangatlo, ngayon pong umaga,
greed is a hindrance to following Christ. Ang labis na paghahangad ay hadlang sa pagsunod kay Kristo. Matthew chapter 19 verse 16 to 22. Let us all together read. And behold, ready now, all together, from verse 16, all together, ready now, begin. Behold, a man came up to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And he said to him, why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. He said to him, which ones? And Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, all this I have kept, what do I still lack? Jesus said to him, if I would be perfect, go, sell what you possess, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Sa kwentong ito, isang tagpo, true-to-life story. This is not a parable, but a true-to-life story from the Bible. Meron pong isang tao, isang bata, makapangyarihan at mayaman, na siya ay nakasalubong ang Panginoong Jesus sa daan. Ano po? At nung kanyang nasalubong ang Panginoong Jesus sa daan, palibasa ang Panginoong Jesus that time ay respetadong guro, ay nagtanong siya at napakaganda ng kanyang tanong. What good deed must I do to have eternal life? Panginoon, anong mabubuting gawa ang pwede kong magawa para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So ibig sabihin sa simula pa lang, ang tao pong ito ay mali na agad ang doktrina. Dahil siya ay nag-iisip na ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan o kaligtasan ay matatamo sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So mali na kaagad siya. But anyway, he asked this question. Very important question. What must I do to have eternal life? A very, very good and commendable question. Sabi ni Jesus, kung ikaw ay papasok sa kaharian ng langit o ng Diyos, sundin mo ang lahat ng kautusan. Which ones? Alin sa mga ito? Inaisa ni Jesus yung 10 Commandments. Okay? Shall not murder, shall not commit adultery. Sa madalit sabi, sinasabi ni Jesus sa taong ito, ang papasok lang sa kaharian ng langit ay isang taong perpekto. Sa makatuwid, walang pwedeng pumunta sa langit. And that is right. Dahil walang perpekto, walang makakasunod nito. Dahil lahat ay nagkasala. Pero ang taong ito sa kanyang pride, ang taong ito sa kanyang self-righteousness, self-perfection, ang yabang niya. Ang sabi niya, alam niyo po, bata pa ako, ginawa ko ng lahat at nasunod ko na pong lahat ng kautusan. So ang sinasabi niya sa Panginoon, wala akong kasalanan. I have lived a perfect life. Ginawa ko ng lahat ng yan, bata pa ako. So ang taong ito, sa halip na sabihin niya sa Panginoon na, Lord, nagpapakumbaba ako kasi alam ko kung ang pagbabasihan ay mga salita mo't kautusan mo, makasalanan ako at hindi po ako pwedeng pumunta ng langit. Ang sabi ng taong ito, nagawa ko na yan, bata pa ako. So ibig sabihin, dun pa lang, disqualify na siya para siya ay magkaroon ng kaligtasan dahil hindi niya inaamin na siya ay makasalanan. Sabi ni Jesus, kung nagawa mo na pala ang lahat ng yan, hindi naman siya sumasang-ayon ng Panginoon sa sinabi ng lalaking ito. The Lord Jesus Christ was just revealing the heart of this person. Ang taong ito ay isang taong hindi niya aaminin na siya ay makasalanan. Ay sabi ng Panginoon, sana lang ang kulang mo. Sige, kung naniniwala kang nakapamuhay ka na ng perpektong buhay, isa na lang ang kulang mo. Sabi niya, what do I still lack? Ano pa ba ang kulang ko, Panginoon? Jesus said to him, kung ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit,
ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at kayamanan, ipamigay mo ito sa mga mahihirap, bumalik ka at sumunod ka sa akin. No, sinasabi dito ni Jesus. I-give up mo ang buong mong buhay kapalit ng pagsunod sa akin at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ito ang nakakalungkot sa kwentong ito. Sa verse 22, look at this. When the young man heard this, anong this? Na sinabi ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa akin at sumunod ka sa akin. When the young man heard this demand, he went away sorrowful. Parang kaharap niya ang Panginoon at bigla na lamang niyang tinalikuran ng Panginoon, ibinaling ang kanyang muka. He went away sorrowful. And what was the reason? For he had great possessions. Ano ang naging hadlang para ang taong ito ay makasunod sa Panginoon? Ano ang naging hadlang para ang taong ito ay sumunod sa Panginoon? Yung kanyang greed, yung kanyang labis na paghahangad. Kaya't ang warning, ang labis na paghahangad ay hadlang sa pagsunod kay Kristo. Dahil kung tayo ay susunod kay Kristo, ang demand niya ay isuko natin ang lahat. Amen? At yan lang ang qualify na maligtas. Yan lang ang qualify na magkaroon ng buhay na walang hanggan. At nakakalungkot, ang taong ito ay disqualified. Dahil una, siya po ay self-righteous. Ayaw niyang aminin na siya'y makasalanan. At pangalawa, ayaw niyang bitawan ang meron siya alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Dahil once na ikaw ay naging tagasunod ng Panginoon, once na ikaw ay maging Kristiyano, dapat ang magkokontrol lang ng buhay mo ay si Kristo. Amen? Kaya't hindi pwedeng sumunod kay Kristo ang isang taong alipin ng pera. Hindi pwedeng maging tagasunod ni Kristo ang isang taong punong-puno ng paghahangad sa sarili. Because the Lord Jesus Christ demands a total surrender under His Lordship. Self-centered din ang Panginoon eh. Ang gusto niya ay siya lang. Kaya't ang sabi ng Panginoon, kakaunti ang magmamana ng kaharian ng langit. Bakit? Dahil kakaunti lang ang willing na isuko ang buhay at lahat alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Kaya kung ikaw ay nandito ngayong umaga, at iniisip mo, tinatanong mo, paano ba maligtas? Isa lang po ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay matatagpuan kay Kristo. At sinasabi ng Biblia, kung tayo ay maliligtas, kinakailangan nating aminin na tayo ay nagkasala, talikuran natin ito, at sumampalataya, paniwalaan mo na si Kristo lang ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. That's the only way to heaven. At kung issue mo ang greed, kasama yan sa dapat mong isuko sa Panginoon for you to become a follower of the Lord Jesus Christ.
third lesson or our third point. Ang labis na paghahangad. All together now. Pagsunod sa Kristo ay nangangailangan ng buong pagsubok ng buhay at kalooban. Hindi maaaring maging kasunod ni Kristo ang isang tao na puno-puno ng paghahangad sa sarili. Hindi maaaring maging tagasunod ni Kristo ang isang tao na punong-puno ng paghahangad sa sarili. Because when you become a follower of Christ, it is all of Christ. And nothing about you. When you become a follower of Christ, it is all of Christ and nothing about you. So if you have an issue of greed or covetousness, ito po ang warning ng Panginoon. At simple lang ang mathematics dito. Ang isang hindi tagasunod ni Kristo ay isang taong nanganganib na maparusahan ang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Fourth warning on greed this morning. Ang greed ay magdadala sa iyo sa kasiraan. Second, ang greed ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangatlo, sabi dito, ang greed ay hadlang sa pagsunod kay Kristo. Pang-apat, ang sabi po dito, greed is foolishness. Ang labis na paghahangad, ito po'y isang kamangmangan. Meron pong isang talinhaga. When we say talinhaga sa Bible, this is not a true-to-life story, but this is a story with heavenly meaning. At ang talinhaga ay ginagamit ni Jesus na instrumento nung panahon niya sa pagtuturo para mag-convey, mag-communicate ng truth o ng katotohanan. Basahin po natin ang Luke chapter 12, verse 13 to 21. Someone, right now, all together, begin. Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. But he said to him, Man, make me a judge or arbitrator over you. And he said to them, Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. And he said to them a parable, saying, The land of a rich man produced plentifully. And he thought to himself, What shall I do? For I have nowhere to store my crops. And he said, I will do this. I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain, my goods. And I will say to my soul, Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, and be merry. But God said to him, Fool, This night your soul is required. part of you, and things you have prepared, whose will they be? So is the one who lay up treasure for himself and is not rich toward God. Ano ang context ng kwentong ito? Meron daw pong isang tao mula doon sa crowd kung saan nagtuturo ang Panginoon na sinabi niya, Panginoon or teacher, sabihin mo naman dun sa aking kapatid na kanya nang hatiin yung mana para ibigay na sa akin. Grabe ang taong ito, parang inuutusan pa ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, sabihin mo naman dun sa aking kapatid, hatiin na yung aming mga mana at ibigay na sa akin. Sabi ng Panginoon sa verse 14, sinong nagsabi sa iyo na gawin mo akong tagapamigitan ninyo? And then in verse 15, said to them, Take care and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa covetousness, sa greed, sa labis na paghahangad. Ibig sabihin, ang taong yun na lumapit sa kanya ay isang taong merong labis na paghahangad. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao ay hindi patungkol sa kanyang abundance of his possessions. Ang buhay ng tao hindi tungkol sa kayamanan at sa ari-arian.
At eto na. Binigay na ni Jesus yung parable about the rich fool. Ang talinhaga tungkol sa isang mayaman, subalit mangmang na tao. According to the story, meron daw pong isang taong napakayaman. At sa kanyang pagtatrabaho, nung bata pa siya, ay marami siyang naipon. Tumanda na siya at marahil iniisip na siya na siya po ay magre-retire na. At ang sabi doon sa verse 17, inisip niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko sa lahat ng aking naipon? Ang dami ko ng pera, ang dami ko ng ari-arian, ang dami ko ng ipon. Ano kaya ang pwede kong gawin sa mga to? And he said sa kanyang sarili, ganito ang aking gagawin. Yung aking mga bodega ay aking gigibain. At gagawa ako ng mga malalaki pang bodega at dun ko ilalagay ang mga naimpo kong mga kayamanan na hindi ko na mabilang sa sobrang dami. Grabe ano? Sana yung labis, inisip niya na lang sanang ibigay, itulong sa iba, pero ang sabi niya, gigibain ko yung bodega ko at palalakihin ko para yung mga umawas ay mailagay ko pa doon. And then in verse 19, pagkatapos nun, sasabihin ko sa aking sarili, you have ample goods laid up for many years. Secured na ang buhay ko. Kaya ko nang tumanda hanggang mamatay na hindi nagtatrabaho dahil meron na akong labis at labis na mga ari-arian at mga kayamanan. I have ample goods. Sobra na. Sobrang dami. At ang gagawin ko na lang, I will relax. To put it in our context, siguro sasabihin niya na lang na pasyal na lang ako sa Boracay, mag-hotel, mag-abroad, kumain, uminom, at magpakasaya sa aking buhay. Yan na lang ang aking gagawin. So this person was not thinking of serving God or giving his life to the Lord sa natitirang taon ng kanya pong pamumuhay. Ang iniisip niya, ang dami ko ng kayamanang ari. Magpapahinga na ako, kakain na lang ako, iinom na lang ako, at magpapakasasa sa aking mga kayamanan dito. Look at verse 20. But God said to him, Fool! Sa Tagalog, mangmang. O sa kung mas masakit-sakit po na salita, tanga. Why? Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, di mo ba alam, this night, your soul is required of you. Sabi ng Panginoon, mangmang ka, tanga ka, hindi ka nag-iisip. Hinangad mo ang lahat ng mga bagay na yan. Sinabi mo sa iyong sarili na nasobra mo ng yaman, na wala ka ng ibang dapat gawin kundi magpahinga, kumain, uminom, magpakasaya at magpakasasa. Hangal ka, tanga ka. Dahil hindi mo alam ngayong gabi ay mamamatay ka na. And the things you have prepared, whose will they be? Sabi ng Panginoon, sinong mag-aangkin, sino ngayon ang magmamana ng lahat ng sinabi mong kayamanan mo? There's no one. At walang saysay ito. And then in verse 21, so is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. Sabi ni Jesus, ganyan ang isang tao na ang iniisip lang ay mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa.
Sapagkat ang isang taong mayaman sa ibabaw ng lupa ay isang taong hindi mayaman sa buhay na walang hanggan. Amen? So why fool? Ang sakit naman ng sinabi ng Panginoong mangmang ka. This is the lesson. Basahin po natin. All together, ready now? Begin. Una, sa isang iglap ay maaaring mawala sa iyo ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Pangalawa, pangatlo, that's why Jesus or God said to this man, fool. Dahil una, ang isang taong sakim o labis na naghahangad sa kayamanan at nagpapakaalipin dito una. Sa isang iglap, pwedeng mawala yung lahat. Ay ang sabi dito sa talinhaga eh, and the things you have prepared, whose will they be? Di man mawawala, pero walang magpapatuloy. So in that sense, ay mawawala nga rin. At pangalawa, nung sabi dito, hindi mo alam kung kailan pwedeng bawiin ang iyong buhay. Sa isang iglap, pwedeng mawala na lang yung buhay mo. Kaya't kung ikaw ay labis na nagpakasasa at nagpakaalipin sa kayamanan at sa paghahangad, you are full. Because tonight, you may die. At pangatlo, ano pong sabi dito? Wala kang madadalang kahit ano sa oras ng iyong kamatayan. Wala, as in. Kahit yung pinakamahal na brief o underwear na binili mo, hindi mo madadala sa buhay sa kabilang buhay. Kaya kung sa buhay na ito, all of your life, you have been greedy. Greedy of prosperity, power, and popularity. Kung all this life, ganyan ang nagiging buhay mo, ang sabi ng Biblia, you are full. Ikaw ay mangmang. Dahil hindi dyan umiikot at hindi yan ang nagde-define ng buhay ng isang tao. Amen? Yeah. Pero syempre sa kaisipan ng sanlibutan, kapag wala kang pera, you are a nobody sa society. Sino ka? Pero yun po ay sa mundong ito. Tayong mga Kristiyano, we learn how to be contented sa mga bagay na meron po tayo dahil para sa atin ang nagdi-define ng buhay at kung sino tayo ay hindi yung ating ari-arian. Ang nagdi-define at ang nagbibigay ng kulay ng buhay natin, yung ating relasyon sa Panginoon. Amen? That's it. At yun lang po yun. So there are 4 warnings about greed this morning. Meron pong 4 na babala ngayon pong umagang ito tungkol sa greed. Kung ikaw ay nakinig ng salita ng Panginoon, what are the 4 warnings about greed? Number 1? Greed brings ruin and destruction. Number 2? Greed is idolatry. Number 3? Greed is hindrance to following Christ. Number 4? Greed is foolishness. Greed is foolishness. Alam ko kung sino ang hindi nakakasunod sa akin sa mensahe. What are the 4 warnings about greed? Greed is? Greed is? Greed is? Foolishness. Foolishness. Alam ko kung sino hindi nakakasunod sa mensahe.
But there are 4 warnings about greed. Let me take you back to the story of the dog. Kung minsan ay katulad tayo nung aso na yon, na meron na, at sa paghahangad na magkameron pa, ang nangyayari ay mas lalo pang mapapahamak. Ito ay magdadala ng kasiraan. Ito ay senyales na meron kang Diyos-Diyosan. Ito ay hadlang sa pagsunod kay Kristo. At ito ay isang kamangmangan. Now, conclusion. Ang sabi po dito sa salita ng Panginoon, kung mayroon tayong labis na paghahangad, gawin natin na ang sentro nito ay ang Diyos. Hindi ang kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Walang kalugihan kung siya ang natatanging hangad natin dahil siya lamang ang mananatili magpakailanman. Amen? Let's all together read. Kung mayroon tayong labis na paghahangad, ready, begin. Kung mayroon tayong labis na paghahangad, gawin natin na ang sentro nito ay ang Diyos. Hindi ang kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Walang kalugihan kung siya ang natatanging hangad natin. Dahil siya lamang ang mananatili magpakailanman. Wala tayong lugi. That's the point of the conclusion. Wala kang kalugihan, wala kang kamangmangan. Kung ginawa mong ang tanging paghahangad mo ay ang Panginoon. Walang lugi. Pero lugi ka kung ang sentro ng hangarin mo ay kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Dahil ang lahat ng ito, they are all fading away. Pwedeng sa isang iglap ay mawala, kukupas, masisira. Pero ang Panginoon po will remain forever and ever. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo pong lahat ay tumungo for our closing prayer. But before I close in prayer ngayon pong umaga pong ito, habang ang bawat isa ay nakatungo at habang ang bawat isa ay nakapikit, will you please search your heart ngayong umaga? Ikaw ba ay merong issue ng greed? Meron ka bang labis na paghahangad? Dahilan na nasisira ang buhay mo? Dahilan na merong ibang nagkokontrol sa iyo? Dahilan na hindi ka mas kusunod kay Kristo? At nagiging dahilan kung bakit mangmang ang uri ng pamumuhay na naipamumuhay mo. Do you have greed? Ikaw ba ay isang Kristiyanong impatient? Hindi marunong maghintay? Ikaw ba ay isang Kristiyano na sa iyong isip kung minsan nagrereklamo ka sa Diyos? Bakit tila yung iba ay umaangat na, subalit ikaw ay hindi pa? At sa iyong kawalan ng kakontentuhan at pagtitiwala sa Panginoon, minsan ako-question mo at napagdududahan mo ang Panginoon. Kaibigan, sana naging warning sa iyo ang greed. You might be greedy. At ang sabi ng mensahe ngayong umaga, kaibigan, anuman ang nagkokontrol ng iyong buhay, yan ang iyong Diyos. Kaya kung merong iba na nagpupuno ng iyong isip at nagkokontrol sa mga desisyon ng iyong buhay, kung merong iba, Diyos-Diyosan yan at senyales yan ng greed. Kaya ngayong umaga, just before we pray sa ating pong closing prayer sa mensahe, kung nakita mo ang sarili mo na meron kang issue ng greed,
Kung meron kang ibang paghahangad na hindi Diyos, surrender it right now. Dahil ikasisira ng buhay mo yan. Ikalalayo mo yan sa Panginoon. Ikahahadlang mo yan sa iyong paglilingkod sa Panginoon. At gagawin kanyang mangmang. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ngayon pong umaga, we are blessed by your word. Salamat, Panginoon, dahil nun pang mga nakaraang mga Sundays, grabe na, Panginoon, ang revelation ng inyo pong mga salita. To the point na minsan ay gusto naming lumubog sa lupa dahil nahihiya kami, Panginoon, sa kung papaano mo kami i-expose. Nakakamangha ang iyong mga salita dahil inilalantad nito, Panginoon, ang kondisyon ng aming puso. Pero Panginoon, bukod sa kami namangha sa iyong mga salita, kami po'y nananalangin na sana po ay bigyan mo na kami ng humility, na isuko na po namin ang aming pong greed. Isuko namin ang aming labis na paghahangad ng mga bagay na hindi tungkol sa inyo. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang aming gawing hangarin. Dahil doon ay walang kalugihan, doon ay walang talo, at nasa amin ang lahat ng pagpapala kung ikaw lamang ang gagawin naming hangarin, Panginoon. Thank you for today. Bless your word sa aming po mga puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Are you blessed by the word of God? Amen? Next week, we will be talking about, or our preaching is all about envy.